Good day, good day. Tonyo here, ang inyong jack of all trades, master of none. Nag-request si Mrs. na isang plantita na bilang ko daw siya ng planter sa IKEA. At ang sabi ko naman, igagawa ko na lang siya. At sa halos 6 na buwan na pagsusori, eto na, finally, gagawin na natin. Ang tanong ay makakamura nga kaya kung ako ang gagawa o kaya bumili na lang. Pero everything is figure outable, kaya let's figure this out together. Ito ang mga gagamitin kong materyales. Isang length ng 10mm round bar na karaniwan ay mabibili sa haba na 6 meters. At sa 6 meters na to, makakagawa na ako ng 2 planters. At may kaunting sobra pa. Gagamit din ako ng scrap na angled bar para gawing jig, na siya naman gagamitin natin sa pagbend. And finally, nakahanap ako ng basyo ng isang Freon tank. Ito ang gagamitin nating hulmahan ng ring. Ang legs ay may haba ng 32 cm. At galing sa baba ay aakyat ulit siya ng 12 cm. At may cross member siya na 7 cm. At pagkatapos, pwede na itong i-welding. Gagawin ko na ang paggawa ng jig. At puputol ako ng ilang pirasong angle bars. Pwede na itong i-welding sa mismong welding table natin. At ayan na, tapos na ang jig natin. Puputulin ko naman ngayon ng round bar into 55 cm sections. Pwede ito i-bend ng mano-mano, pero pagkatapos natin ito i-secure sa jig natin, gagamit na lang tayo ng acetylene torch para mas mabilis ang pag-bend natin. Kung maramihan naman ang gagawin ko, ay gagamit na talaga ako ng bender. Pero dahil 2 set lang to, pwede na tong acetylene torch. Pagtapos nito, pwede ko nang tanggalin ang mga jig. Puputulin ko naman into 80 cm sections sa mga natitira nating materyales. Ito naman ang gagamitin ko para sa mga rings. At i-weld ko lang ang mga dugtungan nito. I-weld ko naman ngayon ng 80 cm natin na round bar sa hulmahan natin na Freon tank. At ngayon, nagpatulong naman ako sa pag-acetylene. Dapat dahan-dahan lang ang pag-bend. Unti-unti lang. Pag nakita nating mainit na ang bakal, dahan-dahan lang natin itong ihulma. Pag nakuha na natin ang gusto nating pagkabilog, putulin natin ng grinder ang sobra at tuluyang isara ang pagkabilog. Tanggalin natin ang pagkakaweld at ayan na, tapos na ang ring natin. Uulitin ko lang ito ng isang proseso pa para sa second set natin. Puputulin ko ang mga sobrang cross member sa legs at saka ako naman idudugtong sa pamamagitan ng pag-welding.
naman ay isa-spot weld natin ang mga legs sa ring. Susuka tayo ng 4 na equal ang distansya sa bawat isa. Umpisahan natin sa dugtungan ng ring. At sinisigurado ko na squalado o square ang legs. At dahil spot weld lang to, pwede natin to i-adjust kung may mali. Pagpantay na ang lahat, pwede na i-full weld. Pinturahan na natin. Gumamit muna ako dito ng primer at pagkatapos ay pwede nang bugahan ng black epoxy paint. Boss ni epoxy paint nga pala ang gamit ko. Bukod sa mura, mas makapit siya kumpara sa iba. Ngayon, ikumpara natin ang gawa sa Tonyo's Workshop versus sa gawang China. At nagawa natin to sa isang length na 10mm round bar na naghahalaga ng 200 pesos at ilagay na rin natin na 200 pesos ang pagbend at 200 pesos din ang pagwelding. 50 pesos naman ang sa pagpintura, kaya lumalabas na 650 ang dalawa o 325 pesos lang kada isa. Kaya nakamura ka na, natuto ka pa, o di ba? Ito nga pala si Tonyo, ang inyong Master of None. Love you, hanggang sa muli!